grace, like oceans deep and wide, washes over me, a never-ending tide. Your mercy, like the morning sun so bright, brings hope alive, turns darkness into light. All right, good morning everyone. Okay, so welcome you once again to our service today. And sige. While you're sitting, why don't you just give your neighbors a smile, a big smile. Ngitian po natin yung nasa kaliwat kanan natin. Yung nasa harap, pakikalabit mo at ngitian mo. Ano? Ayan, okay, sige po. And let's settle down. So once again, welcome everyone. So glad to see you all. So glad to see Ilard once again. Special mention, ano? Kasi parang hindi ko makuha-kuha yung pangalan niya nung last time. Tama naman yung pronunciation ko. Di ba? So that's Ilard, that's Michelle. Wala si Lixiel ngayon. O, yung mga special name, no? So, we also have first-timer si Jose and Jane. Jade. Ito na naman tayo. Jade? With a D. O, tama naman, Jade. Jade nga sabi ko, di ba? O, parang ganito rin tayo last week. Jade nga, di ba? Jade with a D. Okay, sige. Welcome. Welcome. Thank you for joining us today. And we continue with our series today, His Grace, so amazing. So, napaka-kamangha-mangha yung biyaya ng Diyos. Now, sino sa inyo nakatanggap ng biyaya galing sa Diyos? Biyaya, hindi piyaya. So, yung bagay, biyaya din yun. So, pag nakareceive ka ng ganon. So, grace and something that we do not deserve. Isang pabor na hindi naman tayo karapat-dapat. And that's why last week pinag-usapan natin that we are more than, or we receive more than we could ever ask for. That's why the grace of God is amazing. So, more than we could ever ask for. God did something that we didn't ask of Him to do. Una, dumating siya rito sa lupa. He appeared to us, or He appeared to people. And today, He may not be seen by us. Maring hindi natin siya nakikita, pero ang napakaganda sa pangako niya ay yung kasama natin siya. Now, He is called Emmanuel. In the Old Testament, He is called Jehovah Shammah, meaning God is here. Now, God is here. And Emmanuel, ganun din. No, the Lord is with us. And the truth is, lahat ng ginagawa natin nakikita ng Diyos. And if you know that you are never alone, una sa lahat, I'm sure that will give you courage dahil may kasama ka. No, but for those who are sinning, for those who are doing what is not right, o kung ano yung salungat sa kalooban ng Diyos, yung thought o yung kaisipan na nandyan ang Diyos, nakikita yung ginagawa mo, ay nakakatakot yon. Now, for some people, that's, kumbaga, yun nga lang nakapagtaka. Alam mo, nakikita ng Diyos yung ginagawa mo, pero tuloy-tuloy pa rin. And that's why we need the grace of God. Because by ourselves, we cannot say no to sin. And that's why, nung last week na pinag-aralan natin, isa yon sa isang bagay na binigay ng Diyos sa atin, na hindi naman natin hiningi. Sa totoo lang, nagre-reklamo tayo. Ang hirap gawin nung pinapagawa ng Diyos. No, yung 10 utos na yon, kasi yung 10 utos na yun, madali lang yung pagkakasabi. You shall not have any other gods. I am the Lord your God. You shall not have any other gods. Madali lang yan. Pero truth is, you can have many gods in your life. Sabihin mong wala naman tayong ribulto, hindi naman tayo yumuyuko sa mga ribulto, pero the thing is, yumuyuko ka sa ibang bagay. No, na maaaring hindi ribulto yon, pero it's an idol.
So yun yung nagiging Diyos mo sa buhay mo. And that's why we need the grace of God. And the grace of God gives us the ability to say no to sin. Because if you have other gods in your life, you are actually sinning. Di ba? Pwedeng yung iyong career ang maging Diyos mo. Kasi anything that consumes your time, everything you have, talagang binubuhos mo yung buhay mo doon sa bagay na yon, that can be your God. Now, to the point, wala nang puwang ang Diyos sa buhay mo. Meron nga isang artista na tumanggap ng award, sabi niya ganon, Jesus has nothing to do with this. It's all me. Ako lang lahat ito dahil magaling ako. Magaling ako umarte kaya meron akong award na ganito. Walang kinalaman si Jesus dito. That's what she was saying. When in fact, everything we have galing sa Panginoon yon. And we always have the temptation to worship ourselves. So, maaaring hindi natin sinasadya, pero hindi mo namamalayan, wino-worship mo yung sarili mo. Kasi lahat na lang ng bagay tungkol sa'yo. Kung ano yung makakapagpaligaya sa'yo. Yun nga, natatakot ako sa mga tao nagsasabi na kung saan ako maligaya, doon ako. Kaya ang tanong ko, ano ba ang kinakaligaya mo? Di ba? Kasi kadalasan ang kinakaligaya ng katawan natin ay salungat doon sa kagustuhan ng Diyos. And if we keep on obeying our desire, our selfish desires, then we are worshiping ourselves. And that's why the grace of God helps us, teaches us, trains us to say no. Ito yung gusto mo, pero ito ang gusto ng Diyos. You say no to your desire and you say yes to God. So, yun yung dapat na buhay natin under the grace of God. So, God has given us more than we could ask for. We could ever ask for. In fact, the Bible says, exceedingly abundantly more than we could ever ask or imagine. Ibinigay ng Diyos sa atin yan. Okay? Today, pag-usapan natin, as recipients of God's grace, we are sinners made righteous. Kailan pa nangyari yon na isang makasalanan ay naging matuwid? Sabi nga, kung yung leopard, hindi niya kayang tanggalin yung spots niya, tayo, hindi natin kayang tanggalin yung kasalanan natin. And the truth is, we are all sinners na makasalanan tayong lahat. There's nothing good in us. Baka naghihimutok ka, sinasabi, Pastor, mabait naman din akong tao. Tanong ko, kailan? Pagtulog. Wala kang ginagawang kahit ano, kaya mabait ka. Pero paggising ka na, ano ka naman? Diba? I mean, none of us is good. So, me included. Okay, hindi ako ganong kabuting tao. Or hindi ako mabuting tao. So, let's make that straight. Hindi ako mabuting tao. Okay, kahit pastor ako, hindi ako ganong kabait. Mukha lang. Hindi, mukha nga akong suplado raw eh. Diba? So, can we all stand up right now? As we look at the scripture, let's look at Romans chapter 5. I'll be reading from verses 18 to 21. Okay, therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. Verse 19, for as by the one man's disobedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Let us pray. Father, bless the reading of your word today. Bless the message, Lord, that will be delivered to your people. Thank you, Father, that by your Spirit you can speak to us. And I pray indeed that as you speak, you will find hearts ready to listen to you, ready to submit and do your will. And thank you even, Father, that you never left us helpless nor hopeless, but you have given us your Spirit, Lord God, that will guide us all throughout this walk of life. And that indeed, as your grace abounds, Lord, we are able to do your will and glorify your name.
And indeed, Lord, we ask that you will be glorified right here in our midst today. Be honored, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So you can take your seats now. So His grace, so amazing. Now, and the truth is, we are all living under the grace of God, by the grace of God. Kaya nga ang tanong ko nung last time, di ba, kung wala yung grace ng Diyos, saan kaya tayo ngayon? Ano kaya tayo ngayon kung wala yung grace ng Panginoon? Now, and lalo pat we are called sinners. Pag tinanggal mo yung made righteous, yun lang talaga tayo, sinners. No, kung wala yung grace ng Panginoon, wala yung made righteous na yan. So sinners, plain sinners lang tayo, makasalanan lang tayo. The moment na tanggalin ng Diyos yung kanyang grace sa buhay natin, sa totoo lang, we will do all the evil things that we can ever do. No? Kwento ko nga nung one time, may binabasa akong, hindi ko matanda kung libro ba yun or an article. Doon sa story na yon, doon sa binabasa ko na yon, namamangha ang mga demonyo sa tao. Namamangha yung mga demonyo sa tao kasi sabi nila, grabe, nagawa nila yon, hindi nga natin alam. Hindi nga natin naituro sa kanila yon, pero nagawa nila yon. Para bang ang tao nakaka-invento ng masamang gagawin. To the point na pati yung mga demonyo nagugulat sa atin. And that is life apart from the grace of God. The most heinous, sabi nga, yung mga crimes na makikita natin. So, makakarinig ka nung mga, may narinig ako one time, yung nanay ba yon or tatay ba, sinunog yung mga anak niya. Nanay, And that is mentally ill. Woman. Bakit mentally ill siya? So yung mga sakit na ganyan, that is a result of sin. God created man perfect, but because of sin, everything was distorted. Music is good, and yet you can hear music that are distorted. Yung mga kanta na sinusumpa ang Diyos, hinahamak ang Diyos. Mga kanta na akala mo love song, pero it's all about sex. And infidelity. So kakanta-kanta ka pa, bakit ngayon ka lang? Baba yata, Bakit ngayon ka lang dumating? Diba? Is that a love song? It's not a love song. It's a song about infidelity. Ngayong may nagmamay-ari na ng puso ko. Diba? So, minsan sumasabay tayo, ang ganda-ganda ng tono, Noong 1970s, may song na, it's sad to belong to someone else when the right one comes. Kita nyo, kabisado nyo. Diba? Sad to belong to someone. Diba? Ang ganda ng tono niya. Tapos, pag kinanta mo, ay, bakit ganon? Sad to belong to someone else when the right one comes along. Meron pang isa How can I tell her? Di ba? How can I tell her about you? Ganda ng song, Pero how can I tell her about you? Paano ko kwento sa misis ko? Yun yung ibig sabihin nun. Yun yung sa Tagalog. Di ba? Pag wala yung grace ng Panginoon, dire-diretso ka dyan, I tell you. And God is so good that there is a U-turn. Diyan ako natutuwa Alam niyo, minsan pag naliligaw kami, especially sa Manila, di ba, pagdating ng City Hall, merong pababa, yung Lagos Nilad, kung tawagin. Pagka bumabagyo ng todo, ang tawag doon, Langoy Nilad. Kasi talagang lampas-lampasan. Isipin mo yung lalim na yon, napupuno ng tubig yon. So, minsan, papunta ka ng Luneta, for example, imbis na sa kanan ka pumwesto, napunta ka doon sa Lagos Nilad, papunta ng Taft. And the good thing is, pwede kang kumanan sa UN Avenue. Pwede kang kumanan sa TM Calao. Merong daan pabalik. Di ba? And that talks about, that is a picture of the grace of God. Kahit nagkamali ka, meron ka pa rin pag-asa na magbago. Pwede magbago yung sitwasyon mo. Kaya nga, I tell you, maaring kakawala tayo sa grace ng Lord,
Pero ang magandang balita sa atin is there's always a U-turn. In fact, the Lord said to Israel in Isaiah, sabi niya, you will always, or wherever you go, you will always hear a voice telling you, this is the way, walk in it. And I believe that same grace is applied to us today. Tumatawag lagi ang Panginoon sa atin. Ito yung daan, pumunta ka dito. And the thing is, alam natin yun eh. Alam mo naman na pwede kang tumalikod eh. Di ba? But sometimes, or a lot of times, we choose not to take that U-turn. We choose not to take that alternate route. Di ba? Pwede ka naman lumiko eh, pabalik doon eh, papunta doon. Nung minsan, ipinasyal ko yung mga youth natin. Sabi ko, punta tayo ng Luneta, punta tayo ng Fort Santiago. Hindi kami nakapag-park sa Luneta. Wala kami maparkan kasi may event doon sa grandstand. And nagpaikot-ikot kami. Natuwa lang ako. Sabi ko, ito pala entrance ng National Museum. Ang dami ko na-discover. Paikot-ikot lang kami. And eventually, we end up sa PICC. Ang layo. Doon kami nag-park at nag-almusal. And then we went back, diretso kami sa Fort Santiago. Hindi pa nakarating ng Fort Santiago itong mga to eh. Meron pa ba ritong hindi pa? Tutur ko kayo. So again, the good news is there is another way wherein we can go back to God. Jesus is the way, the truth, and the life. He is the only way. Kaya kung nagkamali ka, you go to Jesus and you will find your way back to God. That's good news. And so we are sinners made righteous. So here, the book of Romans, Paul was actually convincing us all that the only way to salvation is to be justified by grace. The truth is, sabi nga ng Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat daw ay nagkasala at hindi umabot doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya kahit mabait ka, hindi ka pa rin umabot doon sa pamantayan ng kabaitan ng Diyos. Why? Kasi ang iniibig lang natin yung mga taong umiibig sa atin. Mabait lang tayo doon sa mga taong mababait sa atin. Ang pamantayan ng Diyos ay ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. And I can see now, yung mga faces natin, Pastor, mahirap yan sinasabi mo na yan. Yung iba sa inyo nakangiti, pero iniisip nyo, imposible yan, Pastor. Totoo naman, imposible talaga eh. It's impossible. And that's why the grace of God is available for us. So, kahit anong isipin mo kahit anong gawin mo na, Pastor, siguro naman pag binilang yung dami ng mabuting nagawa ko sa masasamang nagawa ko, wag mo na subukan. Kasi ang pamantayan ng Diyos, hindi dun sa ginawa mo pati dun sa mga inisip mo. Kaya sabi mo, hindi naman ako pumatay. Pero sa loob mo, punong-puno ka ng galit. Ano sabi ni Jesus? Guilty ka na ng murder. Because murder starts from the heart. Di ba? Nagumpisa sa galit, nagumpisa sa sama ng loob, or yun nga, puot, Yung puot, matindi na yun And doon pa lang sa kaloob-looban mo, talagang pinapatay mo na yung tao. If only, sabi nga, kung hindi lang masamang pumatay, papatay ako Makakarinig ka ng mga ganun tao. Di ba? Pasalamat ka sa grace ng Panginoon at napipigilan ka pa. Pero kung nawala ang grace ng Panginoon, I'm sure, baka marami ka nang napatay. Pero tayo, sa isip natin, marami na tayong napatay. Sa mga lalaki, hindi ka naman nag-commit ng adultery or fornication, pero sa isip mo pa lang, ano sabi ni Lord? Sa tingin mo pa nga lang Kaya ngayong iba, sabi nila, Pastor, yung pangalawang tingin lang naman ang kasalanan to. Yung unang tingin, biglaan lang naman yun. Yun na nga yung unang tingin, biglaan. Hindi mo na tinanggal yung tingin mo diba? So, tinanggal mo nga yung tingin mo, pero naiwan naman dun sa loob. Diba? Pipikit ka. Ang tagal na nung nakita mo, nagpe-play pa rin sa isip mo. Diba kawawa tayo? We are hopeless kung tutuusin.
I mean, the truth is, without the grace of God, we are hopeless. So, paano nangyari yon na tayo ay makasalanan pero naging righteous tayo? Sabi nga, justified by faith speaks of a legal decree. A legal decree that we are found guilty and yet we are pronounced justified. Paano nangyari yon? Ano? Guilty ka pero justified. Napawalang sala ka. Imposible, di ba? That is impossible. And only the grace of God can accomplish that. So Paul explained how, because of what Jesus did, the righteousness of God is given to all who believe. Ibig sabihin, pag ikaw ay nanampalataya, ibinibigay ng Diyos sa iyo yung kanyang pagiging matuwid. The righteousness of God. Kasi nga, tayo, wala namang righteousness na makikita sa atin. Lahat ng gawa natin, baluktot. No? Kasi pag sinabing righteous ka, matuwid. Lahat ng ginagawa mo, tuwid. Hindi baluktot. Pero the truth is, dahil makasalanan tayo, lahat ng gawin natin, lahat ng iniisip natin, baluktot. Baka yung iba sa inyo nagagalit na, Pastor, masyado mo naman kami kinokondem. Huwag kayong mag-alala. Kung nakokondem kayo sa akin, si Lord, hindi naman kayo kinokondem. And the reason why I'm saying this is para i-contrast, makita ninyo kung alin yung, kung gaano tayo kasama at gaano kabuti ang Panginoon. Sabi nga, hindi mo makikita yung halaga ng isang bagay pag hindi mo siya kinumpara doon sa mas malaking bagay. No? Kaya nga, dito, itong mundo natin, kala natin napakalaki. Pero pag tinignan mo sa solar system, ang liit lang natin. Pag tinignan mo sa galaxy, wala na, hindi na tayo makikita. So, justified. Just as if you've never sinned. Imagine mo yon, parang hindi ka daw nagkasala dahil doon sa ginawa ni Kristo. So it is all because of what Jesus did. Now the guilty sentence is transformed into a pronouncement that you are justified. Okay, and that is the grace of God. Now, it's not the only way to salvation, but it's about our present standing before God. No, kadalasan, pag sinabi natin grace, ang alam natin is the salvation of God. Iniligtas tayo ng Diyos. Truth is, hindi pagganap yung kaligtasan natin. Kasi nandito pa tayo eh. Kaya habang nandito tayo, yung kaligtasan mo kailangan maging tunay at ganap. And the good thing is, yung grace din ng Panginoon ay nagbibigay sa atin nung pagkakataon, panahon, para ayusin yung pamumuhay natin. At hindi yan sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan. So, kaya nga, if you are complaining, Panginoon, imposible yung pinapagawa mo, ang sagot ng Diyos sa iyo, alam ko. Alam ko, imposible yung pinapagawa ko. Kaya nga, binibigyan kita ng grace. By first of all, making you righteous before my eyes. It is how we stand before God. Yung right standing before God. Kaya nga, unang-unang nangyari, nung ibinigay natin yung buhay natin sa Panginoon, binigyan niya tayo ng kapayapaan. Ano yung kapayapaan na yun? Kapayapaan sa Kanya. We have peace with God. Dahil kung wala yung grace ng Panginoon, hindi mo mararanasan yung peace na nanggagaling sa Diyos and yung peace with Him, na ikaw ay hindi na natatakot na ikaw ay mahatulan. Hindi ko sinasabing hindi ka na natatakot mamatay. What I'm trying to say is, pagdating ng panahon, alam mo, hindi ka na hahatulan. Because you're being justified while you're here on earth. And that is why the result of that will be a changed life. Pagbabago. Kaya makikita mo, nag-iiba na ngayon yung desire mo. Kung sabihin na natin, nagagawa mo pa rin yung kasalanan, this time, hindi ka na nag-i-enjoy. Or kung nag-enjoy ka man, something inside of you is telling you, kasalanan yung ginawa mo. Diba? Unlike before, okay lang, dire-diretso lang tayo. Kaya nga, yung mga men, na nagpapadamihan ng mga girlfriends, nagpaparamihan ng mga experiences. Are you proud of your sin?
Pinagmamalaki mo ba yung kasalanan mo? Well, the moment you allow Jesus Christ to live inside of you, the moment na isuko mo yung buhay mo sa Panginoon, hindi mo na may enjoy itong mga bagay na to. And that's why a lot of people do not want to submit to Christ. Ayaw nila yung gospel. Ayaw nila yung magandang balita ng kaligtasan. Why? Kasi ayaw nilang iwanan yung kasalanan. Na masarap eh. Kaya nga merong kanta, di ba? Sa langit wala ng beer. Di ba? Ano ngayon? At least pagdating sa langit, wala ng problema. So dahil sa langit wala ng beer, wala ng hangover. Di ba? Which you can experience here. Di ba? Pag binago ka ng Panginoon, mag-iiba na yung desire mo. No? Mag-iiba na yung iyong mga gustong gawin sa buhay. So we are made into a right standing. No? We are brought into a right standing before God. So right standing in the grace of God means I don't have to prove I am worthy of God's love. Hindi mo na kailangang patunayan na ikaw ay karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Because in the first place, hindi ka naman talaga karapat-dapat. But the grace of God tells you, kahit hindi ka karapat-dapat mahalin, pinili ng Diyos na mahalin ka. And the door of access is permanently open. Naalala ko yung kwento ng aso namin, di ba? Yung kinuwento ko dito before. Nakawala, ayaw umuwi. The more na hinahabol mo, the more na tumatakbo. So baligtad, imbis na siya yung nangahabol, siya yung hinahabol. And what happened? Na pagod na ako, nang kahabol sa kanya, umuwi na lang ako, pero iniwan ko nakabukas yung gate. Di ba? It's a message telling it. Kagulo-gulo na yung gender natin. Telling that dog, okay, na anytime na gusto niyang umuwi, nakabukas yung gate. Kaya lang ang ginawa niya, naglabas-pasok siya ng gate. Na pagpasok niya, isasara ko yung gate, tatakbo siya palabas. Kaya bandang huli, iniwan ko na talaga. Sabi ko, bahala ka na nga dyan. Well, that is a picture of the grace of God. You can always go back to God. You can always go back to God. But please, do it as early as possible. Huwag ka magpalabas-pasok. No, kasi hindi mo alam, baka biglang too late na maging hulihan lahat. With all of the things that we're seeing right now, global flooding, ang dami mga nangyayaring mga crisis ngayon, pointing to the second coming of the Lord, baka naman abutan ka pa ng Diyos na pabalik-balik dyan sa kasalanan. No? So, let's look more closely at this. Paano nangyari? Number 1, Jesus' obedience makes many righteous. Dahil sa pagsunod ni Jesus or pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama, marami ang naging matuwid. So sa verse 18 to 19, sabi dito, therefore as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. Sipin mo yan. Life. Hindi lang justification, kundi buhay. No, life for all men. As by the one man's disobedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. Kaya nga sa pagsalangsang ng isang tao, napasa lahat ng tao ang kaparusahan. So lahat tayo, condemned. Sa gayon ding paraan, sa gawa ng katuwiran ng isang tao, napasa lahat ng tao ang pagpapaging matuwid ng buhay. So may pagkakataon na tayo ngayon na maging matuwid. Kaya sabi sa English, di ba, the many will be made righteous. Why? Kasi hindi lahat magdidesisyon eh. The love of God is unconditional. Kahit ano pa ginawa mo, mahal ka ng Diyos. But it becomes conditional on our part. You know why? Kasi kailangan tanggapin mo eh. Kailangan maniwala ka. And people are, alam mo yon, ano pa bang gusto mong gawin ng Diyos para mahalin mo siya? Di ba? Ang daming kailangan. Proof. Patunayan mo na totoo sinasabi mo. Patunayan mo na yung Bible na yan ay hindi corrupt.
I mean, I tell you, if 99% of the Bible is corrupt, at least yung 1% na nagsasabing mahal ka ng Diyos, that makes all the big difference. Diba? Kahit ano pang sabihin mong contradiction ng Bible, kahit ano pang pinaglalaban mo na mali ng Bible, I tell you, the message that God loves you can actually destroy everything. All the arguments na meron ka. Kung yung isang statement lang na yon ang totoo sa Bible, I tell you, the entirety of the Bible will be isa-isang tabi na siya. Because the truth is, the central message of the Bible is the love of God. The heart of the Bible is John 3:16. For God so loved the world. But don't get me wrong, kasi sometimes, mahal naman pala ako ng Diyos eh. Mahal ka ng Diyos, pero wag kang manatili doon sa kasalanan. Why? Because hindi nagdudwell doon sa kasalanan yung pag-ibig ng Diyos. Love does not rejoice in evil. No? But rejoices with the truth. Does not delight in evil, but rejoices with the truth. Sa katotohanan. And if we are on the side of the truth, then I tell you, you will hate evil. You will hate evil. Okay? So, ito ay sapagkat, sa verse 19, ito ay sapagkat sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging mga makasalanan. Sa gayon ding paraan, sa pagsunod ng isang tao, marami ang magagawang matuwid. Just think about that. Dahil kay Adan, si Adan ang naging representative natin. And because of what he did, lahat tayo may kasalanan. Iba ito dun sa yung siya yung gumawa, tapos lahat kayo naparusahan. Diba? Yun yung sinisigaw natin na injustice unfair. Siya yung gumawa, tapos pati kami kasama sa parusa. Hindi yun, But what happened was when Adam sinned, yung kasalanan niya napasa-pasa sa mga tao. And that's why kahit sabihin mo mabuti kang tao, still meron pa rin yan. Makikita na kasamaan. No? So, maaaring sabihin natin, hindi naman natin pinili si Adan sa kanya tayo lahat ng galing. Kaya wala kang magagawa. Sabi ko, pagka yung sa Xerox machine, di ba, or photocopier, maglagay ka ng blankong papel na may isang tuldok. Lahat ng lilitaw na kopya niyan, may tuldok. That's why there is a need for another. Kaya si Jesus, pinanganak siya na virgin, through a virgin birth. Hindi pwedeng manggaling kay Joseph. Why? Kasi kung galing kay Joseph at kay Mary, it's just the same. Kaya nga pag titignan mo yung, yung genetic makeup ni Jesus Christ, walang galing sa Ama. Walang galing sa biological father. Why? Because He came from above. Naging instrumento si Mary nung pagdating niya rito. And some people will even question that. Bakit kailangan pa virgin birth? And some people would even mock God by saying, ba't kailangan pang buntisin si Mary? Grabe magsalita ang mga tao ngayon. Hindi ko maintindihan bakit galit sila sa Diyos. Hindi ko maintindihan bakit. Mga atheists, ang hirap nilang intindihin. Kasi, sinasabi nila walang Diyos, pero galit sila sa Diyos. According sa movie na God's Not Dead, sabi nung Christian doon, sa atheist, how can you be so angry at someone who does not exist? Di ba? Nagagalit ka sa wala. Parang tayo mga Pilipino rin yan Ano ba kinakagalit mo? Wala. Guilty tayo. Ano ba talaga, mga kuya at mga ate? Diba? So one man's offense versus one man's righteousness or righteous act.
Amazingly, tignan nyo maigi ha, yung unang kasalanan or yung unang desisyon para sumuway sa Diyos, nangyari sa isang garden, the Garden of Eden. Yung desisyon para sumunod sa kalooban ng Diyos at iligtas ang sangkatauhan, nangyari din sa isang garden. That is the Garden of Gethsemane. Yung unang kasalanan, nangyari dahil sa isang puno. Yung kaligtasan natin nangyari dahil din sa puno. The cross. That's why the first Adam, the one who sinned, brought condemnation to all of us. The second Adam, who has no sin, who died for the sin of many, made us righteous. That is the grace of God. Di tayo karapat-dapat doon. Di ba? Sa totoo lang, pag pinairal natin ang hustisya natin, bakit gano'n? Mamamatay tao yan. Ang daming pinatay yan. Rapist yan. Nanalakaw yan. Ganun tayo Di ba? So, bilis. Bilis natin bumunot. No? Turo. Pero sabi nga, tandaan mo, doon sa isang tinuro mo, 3 yung nakabalik sa'yo. No? Yung isa nakababa. So, you are more guilty than the one that you're accusing. In other words, walang pwedeng magmalinis sa atin. Ano? Naalala ko lang, sometimes yung mga pastor yata akala nila nagmamalinis. No? I mean, my job is to tell you the truth of the Bible. No, kung nako-correct ko man kayo, hindi ibig sabihin na dahil perfect ako. No, kung nako-correct ko kayo, that is because ito yung sinasabi ng Bible. But guess what? Ako rin mismo, humihingi ako ng awa ng Diyos. Lord, tulungan mo ako dito. Kasi mas mahirap yung nagko-correct ka, tapos ikaw mismo yung gumagawa ng kasalanan. Kaya mas mabigat yung aking problema kaysa sa inyo. Kayo, tinuturo ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi ng Bible. Ano? But then, na-amaze talaga ako sa mga tao ngayon. Maraming katwiran ng mga tao ngayon. No? If you correct them, kasi ganito ganyan turo dito, turo doon. Di ba? Nangangatwiran. Naalala ko tuloy si Freddie Aguilar. Sabi ni Freddie Aguilar, ako ang nakikita. Ako ang nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. Paggising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Ano pa yung karugtong nun? Kapag nangangatwiran, ako'y pagagalitan. Well, okay lang naman. Express mo yung pero pag mali ka talaga, aminin mo ng mali ka. Di ba? Kasi yun ang pinaglalaban ngayon. Hindi man lang narinig yung katwiran ko. Hindi man lang narinig yung dahilan ko. Kung obvious na mali yung ginagawa mo, ano pa ikakatwiran mo? I tell you, pagdating sa harap ng Diyos, wala na tayong maikakatwiran. Yung mga nagsasabing walang Diyos, I tell you, sabi ng Bible, pinakita na ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian sa lahat ng kanyang nilikha para ang tao ay walang maikakatwiran. You just look around you and these are all proof that God is real. That there is a God. Sabi nga, ayaw pa rin nilang maniwala na itong building na to, maniniwala tayo na itong building na to ay merong mga karpintero na nagtayo. Kailangan ko pa bang patunayan sa inyo na may karpintero na nagtayo nitong building na to? Kailangan ko pa bang sabihin sa inyo kung anong pangalan nila, saan sila nakatira? Si Pong, yung number 1. Taga San Pedro, loob. Pero kailangan nyo ng proof. Imbitahin mo nga si Pong minsan dito para maito. Ito yung isang karpintero dito. Ganun ba yon? Kasi pagdating sa Diyos, kailangan ng proof. Sabi pa nga, bigyan nyo kami ng medical record na talagang namatay si Jesus. That is absurd, sabi nga ng Amerikano. Absurd. Why? Nung panahon na yun, wala pang medical records. Kaya nga, kailangan natin ng faith. Nakakalungkot, nakakainis talaga. I tell you. Pag maririnig mo yung katwiran ng mga tao, kala mo
I mean, haharap ka sa Diyos, ikaw. Ang laki-laki ng Diyos, tas gaganong-ganonin mo. Buti na lang, mabait ang Diyos. No? Kasi anytime pwede kang kidlatan eh. Anytime pwede kang kainin ng lupa. No, yung mga nagrebelde noon, sinabi nila, si Moses lang ba or si Aaron lang ba ang pinili ng Diyos? Kami, pinili din kami ng Diyos. Nagrebelde sila. Ano nangyari? Sabi ni Moses, pag namatay itong mga taong to ng normal na kamatayan, hindi kami pinili ng Diyos. Pero kung bubukas ang lupa at lalamunin sila, ibig sabihin, pinili kami ng Diyos. What happened? Sabi pa ni Moses, lumayo kayo sa mga taong yan. And what happened? The ground opened up. Bumuka yung lupa. Nalaglag sila. Kinain sila. Gumuya pa yata yung lupa eh. Hindi, sumari lang naman. No? I tell you, yung pagre-rebelde, hindi magbubunga na maayos yan. Especially when you rebel against God. Kung tinuturo na sa'yo yung tama, mag-isip ka na. Huwag ka nang lumaban. Lalo pat kung galing sa akin. Ay, grabe ka naman, pastor. Hindi ko sinasabing ako ang Diyos. What I'm trying to say is, you can be sure of this. If I say something to you, it's all because this is what the Word of God says. Never will I do anything to you that will cause you to fall. Never will I do anything to you na mapapasama ka. Kasi kung ganun din lang ang gagawin ko, hahanap tayo ng ibang pastor na tatayo dito. So I can assure you, you will be corrected. I can assure you, madidisiplina kayo. But that is for your good. Sabi nga ng Bible, sino bang anak yung hindi dinidisiplina? At yung dinidisiplina ay mahal. Kaya ka dinidisiplina kasi mahal ka eh. You think I love you? Wait. Pag sabi, I love you. Wait. Anong kailangan kong gawin para patunayan yon? I mean, si Lord mismo, no? Anong kailangan niya pang gawin? Namatay na nga siya para sa'yo. Diba? Imagine mo yung kahirapan na dinanas niya. Kaya nga yung obedience na yon, napakahalaga nun. Why? Kasi alam niya kung ano mangyayari eh. That's why the night before, he was telling, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not my will, but let your will be done. Parang sinasabi niya, baka naman pwedeng tumawad. Baka naman pwedeng hindi na matuloy. Pero sabi niya, pero hindi dahil sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Sabi ng Father, ang kalooban ko ay tumuloy ka. And Jesus made the decision in that garden to do the will of God. And the will of God is that He will die for the sins of many. Hindi lang siya namatay para sa kapatawaran ng kasalanan natin, kundi para tayo ay maging matuwid. Nakita mo ba yon? Hindi ka lang basta pinatawad. Inilagay ka pa niya doon sa tamang katayuan. Righteous, made righteous before the Father. And so much for that. Number 2, paano naging righteous ang sinner? The law makes man's sin clearer and greater. The Pharisees before, sinasabi nila, sa pagsunod sa kautusan, doon ka raw maliligtas. Doon ka raw magiging righteous pag sinunod mo yung utos. Now, sabi rito sa Romans 5:20, first part, sabi niya, now the law came in to increase the trespass. Now, sa Tagalog, upang dumami ang pagsalangsang, nagkaroon ng kautusan. Medyo malalim yung pagsalangsang. Tignan natin yung magandang balita, Biblia. Sabi niya, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. So, trespass means pagsuway. Di ba sinabi, no trespassing? Pumasok ka pa rin. So, sumuway ka. No, yung iba, nagbilang pa eh.
Ilan ba tayo? Tres ba tayo? Uno, dos, tres. O hindi tayo pwedeng pumasok. O hindi yun ang ibig sabihin noon. Merong isang Arab joke Papunta sila sa isang club Sabi nga noon, under 13, not allowed. Hindi, under 18, not allowed. Binilang niya. 20 tayo, pwede tayong pumasok. So, pag ganyan ka mag-interpret, I tell you, mapapahama ka. So, under 18. Meron pa yun Nung dumating yung bill nila, sabi, ang mahal naman itong bill na to. Sabi ng waiter, sir, kasi yung ambience po kasi, yun yung nakamahal dyan. Tapos tinignan niya yung mga kasama niya, sino sa inyo nag-order ng ambience? So, I tell you, pag ganyan ka mag-isip, mapapahama ka talaga. Why? Kasi gina-justify natin di ba? Lagi tayong humahanap ng lusot. Well, that's what I'm trying. Nagjo-joke ako rito, pero gusto kong i-relate dito kasi minsan pilosopo tayo. Hindi minsan, madalas. Di ba? Pilosopo tayo. Sa mga magulang, di ba? Inutusan yung anak. Kung hindi wait lang, ang matinding sagot ikaw nakaisip, ikaw gumawa. Merong ganon. May narinig ako na ganon. Nung inutusan yung anak, sabi ng tatay, gawin mo nga ito anak. Sabi nung anak sa kanya, ikaw nakaisip, ikaw gumawa. Di ko alam kung ano nangyari dun sa batang yun, kung buhay pa siya. So, grabe. Mga kabataan natin, ano ba? Okay ba kayo dyan? Huwag niyong sabihin makaluma kami or yung panahon namin ay takot kami doon sa mga matatanda. I think yung mga tao nun, disiplinado lang talaga sila. So, yung mga tao ngayon, maaaring maluwag yung magulang, pero kasi ang problema ngayon, pag hinigpitan mo, violence na kaagad Abuse na kaagad Di ba? So, lagi may ipinaglalaban. Lalo pat sinabi, ang bata ay may karapatan, di ba? May karapatan ng mga bata. So, yes, may karapatan ka, pero may karapatan din ng magulang mo na disiplinahin ka. Why? Isa sa karapatan mo ay mag-improve ka, ma-develop ka. And one way to develop you is through discipline. Okay? Kaya huwag kayong laban ng karapatan ninyo. Okay? Nakakaintindihan ba tayo? Sino rito may pinaglalaban? Wala na? Good. Okay, sunod lang kayo. That's where our trouble comes in today. Di ba? Lahat may pinaglalaban. Pastor, sinabi. O sabihin ko na siya, ito rin ang sinabi. Naintindihan natin, I'm not here to hurt you. I'm here to save your soul. Mas concerned ako sa kaluluwa mo. Okay? Kung nare-restrict ka sa mga bagay dito sa lupa, that is because inihahanda kita para sa eternity. Ngayon, kung ayaw mo eternity, bahala ka. Bahala ka. Yung iba tumatawa, yung iba hindi alam bakit tumatawa yung iba. Alamin nyo na lang yun. So, what is the purpose of the law? Di ba yung iba kasi, kailangan sundin mo yung batas. We are natural law breakers. Di ba? Sabi, bawal umihi. Kasi kung saan yung nakalagay na bawal, doon ka may makikitang umiihi. Di ba? Kung saan yung may nakalagay na bawal, yun yung naaamoy mo. Sinabi, bawal tumawid. Tumatawid pa rin. Nilagyan na ng harang. Naku, may tumatalon pa doon sa harang. Napakagaling natin bumali ng batas. Alam nyo kung ano raw yung silbi ng batas para lang maging mas malinaw yung kasalanan natin. Yun lang ang purpose noon. Now, if you realize na merong ganitong batas, alam mo na bawal. Di ba? Kung walang guhit yung daan at walang nakalagay na bawal tumawid, pwede kang tumawid. Di ba? Pag nakabukas yung island na ganyan at wala nakalagay na no U-turn, pwede kang mag-U-turn. Pero kung biglang naglagay doon na U tapos slash na ganon, hindi ka pwede mag-U-turn. Bawal pala. Di ba? So nalalaman mo lang na masama pala yung isang bagay dahil doon sa batas, sa kautusan. Kaya lang nga, ang problema natin, eto na nga yung guhit,
tumatawid ka pa rin dun sa guhit na yon. And that's how sinful we are. Sinabi na nga sa'yo, ito ang bawal. Yun pa rin ang gagawin mo. Tapos ano ka pa, yung, alam mo yun, sasabihin pa ng mga tao, bakit yun pa yung kasalanan, yun pa yung masarap. I tell you, may mas masarap dyan, yung buhay na walang hanggan. And we are being deceived kung doon lang tayo sa panandalian na sarap or kaligayahan. Kaya nga, number 1 na kasalanan yung sexual sin. Di ba? Pag tinignan mo yung mga listahan ng mga kasalanan, sexual sin. Why? Because it's pleasurable. Kaya lang nga, yung konting oras na yon, konting minuto na yon, can ruin your entire life. Can destroy your relationships. And destroy you. You yourself. Masisira ka talaga. And that's why, isa yun sa pinagbabawal ng Diyos. And yet, yung mga tao tuloy-tuloy pa rin. Ano? Ano-ano na yung mga nangyayari? Broken families, yung mga sexually transmitted diseases, infections. Dati, eto lang. Ngayon, eto na. Di ba? HIV, AIDS, ultimate sa ngayon. Di ba? Killer. For a small amount of time, of pleasure, can destroy your entire life. Magbabago lahat. Now, that's why we warn young people about teen pregnancy. We warn young people about premarital sex. Meron namang protection, pastor. Hindi nga yun ang gusto ng Lord eh. Yun nga ang problema natin eh. Gumagawa tayo ng paraan para labanan yung consequences. But guess what? Hindi lang naman sakit ang consequences niyan. It can involve your eternity. Pag hindi ka pumunta doon sa U-turn, pag hindi mo tinake yung daan pabalik, it will lead you straight to an eternity without God. No? Kaya itong utos na ito, hindi naman talaga niya ginagawang righteous tayo, kundi ginawa lang niyang mas malinaw yung kasalanan natin. And it even made our sin greater. Mas matindi pa. No, and again, by ourselves, we cannot follow the law. It takes the grace of God. Hindi ibig sabihin na pinawalang bisa ng Diyos yung kautusan. Sabi nga, ginanap niya yung kautusan sa pamamagitan ni Kristo. You have been made righteous. Hindi ibig sabihin na dahil tinanggap mo si Kristo, automatic langit ka na. It has to be proven. You have to work out your salvation. Pastor, nakakalito. Akala ko ba ligtas na ako, tapos hindi pa pala ako ligtas. Well, magiging ganap yung kaligtasan natin pag nakita natin face-to-face ang Panginoon. Pag nandoon na tayo. Pero hanggat nandito ka, siguruhin mong totoo ka. Okay, eto na naman ako. Ulitin ko na naman. Siguruhin mong totoo ka. Okay? Why? Kasi kung mas nananaig yung pagsuway mo sa kalooban ng Diyos kaysa doon sa gawin yung kalooban niya, mag-isip-isip ka. Sino ba talaga ang Panginoon sa buhay mo? Sinabi na ito ni Jesus, di ba? Kaya nga sabi nga niya, sabi sa inyo, di ba? An eye for an eye, a tooth for a tooth, gumanti ka. Pag bungiin mo rin. Di ba? Yun yung ano eh. Di ba? Yun yung dati. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung anong ginawa sa'yo, gawin mo rin sa Kanya. Pero anong sabi ni Jesus? Kung ano yung gusto mong gawin niya sa'yo, yun ang gawin mo sa Kanya. Gusto mo bang tanggalin niya yung mata mo? Hindi, di ba? So, gawan mo na mabuti. Kaya sinabi ni Jesus, gawan mo ng mabuti, gumagawa ng masama sa'yo. Why? Because gusto mo, gawan ka niya ng mabuti. Kaya anong sinabi ni Jesus na an eye for an eye, a tooth for a tooth? But I tell you, ano sinabi niya? Pag nagutom yung kaaway mo, pakainin mo. Biglang tumaas ng todo yung standard. Why? Kasi it is all about purity and holiness. Perfection. That's why if you're a Christian today, sinasabi mong ikaw ay tagasunod ni Kristo, si Kristo ang Panginoon sa buhay mo, ang tanong ko, sumusunod ka ba? Sa sinasabi ni Kristo. Kung sinasabi mo, Pastor, mahirap,
well, I tell you, wala kang palusot kasi nandyan ang grace ng Diyos. All you have to do is make a decision. You want healing, the healing of God will flow if you make a decision. To trust Him. Put your faith in Him. Lord, sobrang hirap nitong pinapagawa mo, imposible. Hindi pwedeng hindi ako magalit at galit ako ngayon, pero sinusuko ko sa iyo itong galit na to. Tanggalin mo, Lord, yung mga iniisip ko kasi ilang beses ko na siyang pinatay sa isip ko. Ilang beses ko nang ginulpi itong taong to sa isip ko. No, ilang beses ko na siyang minura, ilang beses ko na siyang, whatever it is that is going on in your mind, surrender it to the Lord. And the moment you choose to do that, again, it is just like turning on a switch that allows the grace of God to flow in your life. Pag dumalo yung grace ng Diyos sa buhay mo, mararanasan mo yung kapayapaan. Kakalma ka. Mawawala yung bigat mo. No, kaysa dun sa pinipilit mo na hindi, naagrabyado ako eh. O, naagrabyado ka, anong gusto mong gawin? Ikaw din naman ang talo. Yung taong kinakainisan mo, sarap-sarap ng tulog, ikaw hindi ka makatulog. Yung taong kinakainisan mo, nag-i-enjoy dun sa party, ikaw hindi ka makapunta sa party kasi nandun siya. Di mo naintindihan, dumiliit yung mundo mo dahil sa galit mo. Naintindihan natin? Ikaw yung talo. And yet, parang akala mo, ikaw yung nananalo dahil galit na galit ka sa kanya. Kaya nga sabi nga, yung unforgiveness is just like drinking a poison and expecting the other person to die. Para bang as if akala mo may masamang mangyayari sa kanya habang kinikimkim mo yung sama ng loob mo. When the truth is, ikaw yung winawasak ng sama ng loob mo. Kaya ikaw yung uminom ng lason eh. So how can you expect the other person to die? Patuloy mong nilalason yung isip mo ng mga masasamang bagay. Why? Kasi maganda na nga yung ginagawa niya, masama pa rin ang tingin mo. Di ba? And you judge the person. You judge the person. That's what hate, anger does to every one of us. Na bitterness. Kahit anong gawin ng tao, masama sa'yo. Why? Kasi galit ka eh. You think nalulugod ang Diyos dyan? I tell you, gusto ng Lord palayain ka. Gusto ng Panginoon maramdaman mo yung kagaanan. Diba? Ang daming tao, yung daming bigat sa puso nila. No? Pag kinausap mo, ang daming sama ng loob. Parang pag-iisipin mo, bakit mo pinapasa sa akin yung sama ng loob mo? No? Kala mo naubos na, tapos the next time around nagkita uli kayo, meron na naman siyang ilalabas na sama ng loob. Parang hindi nauubos. Why? Kasi ayaw piliin na gawin yung kalooban ng Diyos. Ayaw tanggapin yung biyaya ng Diyos, the grace of God. All it takes is simply a decision. No? Making a choice, making a decision is just like turning on the switch of God's grace. And you will hear testimonies that says, Pastor, ang gaan na ng pakiramdam ko ngayon. Simula nung pinili ko na patawarin na siya. Simula nung pinili ko na gawan na lang siya ng mabuti. No, simula nung pinili ko na pagbigyan na lang siya. No, magpasensya na lang. And what happens? You feel good? Mas maayos yung pag-iisip mo kasi walang dumi. Di ba? Nagiging marumi yung pag-iisip natin pagkagalit tayo eh. Di ba? Tignan mo. Oh, nagpapasikat lang yan, kaya ganyan eh. Pagkagalit ka, ganun ka eh. No? So, pinag-iisipan mo ng masama yung tao. And that's why, totoo yung sinabi ng Bible, walang umabot to sa pamantayan ni Jesus. It only takes the grace of God para makalaya tayo doon. Gusto mo ba masarap yung paghinga mo? Masarap yung pagtulog mo? No? Yung iba naman sa atin dito, masarap naman talaga matulog. Kaya lang ang problema, paggising. Di ba? May mga tao nakakatulog, pero paggising, mabigat pa rin yung katawan.
Yeah, pagising mo, nandyan pa rin yung bigat. And so, kung gusto mo makalaya, then, take that U-turn. Make a choice. Because, number 3, God's grace is more powerful than our sin. Mas makapangyarihan yung grace ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. And again, pag pinili mong isuko sa Panginoon yung sitwasyon mo, pag pinili mo na tanggapin yung grace ng Panginoon, I tell you, mag-uumapaw yan sa'yo. And it will destroy sin in your life. Okay? Romans 5:20b, verse 20 to 21. Sabi niya, no? But where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Ngunit sa pagdami ng kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. Kaya kung paano ngang naghahari ang kasalanan patungo sa kamatayan, gayon din ang biyaya ay maghahari sa pamagitan ng katuwiran patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ay sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. And that is all because of what Jesus Christ did. Think about this. Lumalala yung kasalanan, the more grace that God pours out over our lives. Kung nalulunod ka na sa kasalanan, mas malulunod ka sa grace ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, hindi dahil mas marami yung grace ng Diyos kapag ka nagkakasala ka, magkasala ka na ng tuloy-tuloy. Kasi total, may grace naman si Lord eh. No, I tell you, if you keep on sinning, you might not be a Christian after all. Baka hindi ka nga Kristiyano. Kung hindi nag-work yung grace ng Lord sa buhay mo, baka hindi ka nga Kristiyano talaga. I have to say this. Because when the time comes, yung sinasabi natin na rapture of the church, hindi dahil nandito ka sa loob ng church, kasama ka sa rapture. No? At baka nga raw Sunday mangyari yung rapture. Sa oras ng pagsamba. O what if sa isang iglap, bigla kayong nawala, tapos ako na lang dito natira. Ako pala yung hindi Kristiyano. No, kaya natatakot ako. That's why I ask God for His mercy. I ask God for grace so that I will be able to do the right thing. Kasi baka naman ako pa rin nangangaral, ako pa rin naiwan. How much more kayo? You have a choice. You have a choice. And the good news is, God's grace is greater than our sins. And again, yung kasalanan daw, nagdadala sa atin papunta sa kamatayan. Pero yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. And that is through Jesus Christ. Jesus Christ did something that we never asked for. No, yan pa yung isang narinig ko doon sa isang estudyante sa Amerika. Sabi nung evangelist, namatay si Kristo para sa'yo. Sabi nung estudyante, hindi ko naman sinabing mamatay siya para sa akin. Ang sakit sa ulo no? Bakit ang lakas ng loob ng mga tao, no? When in fact, walang-wala naman tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos. Anytime that God wants to destroy us, He can do that. Diba, meron nga, again, doon sa Old Testament, may nagrebelde. Sabi nila, mga tinawag din naman kami ng Diyos. Yung mga, actually, mga hindi Levites yung mga yun eh. Yung mga Levites ang tinawag. Diba? Doon sa tribe of Levi, tinawag si Aaron to be the high priest. At yung descendants ni Aaron, mga priests sila. And then the rest of the Levites, mga temple, servants. Meron galing sa ibang tribe, sabi niya, tinawag din naman kami ng Diyos. Ano sabi ni Moses? Sige, magdala kayo ng censer ninyo, yung insenso.
Lahat sila nagdala. You appear before God tomorrow at you burn your incense. Guess what happened? Lahat yon na nagrebelde sa Lord, nilamon ng apoy. Pwedeng gawin ng Diyos yun anytime He wants. Kung sa tutusin lang. Pwede namang gawin ng Diyos anytime na lahat ng nagre-rebelde sa Kanya, bubukas yung lupa. Or simple na lang, lahat ng nagrebelde sa Kanya, babagsak na lang at mamamatay. Pwede naman niyang gawin yun eh. But His grace is greater. His love is actually His grace. Yung pag-ibig ng Diyos ay mas matindi kaysa doon sa kasalanan. And that's why I tell you, kahit gaano kalaki yung kasalanan mo, mas malaki yung pag-ibig ng Diyos. And He loved you so much that He doesn't want you to stay that way. Gusto niya mag-iba yung katayuan mo. In fact, ang tingin na nga niya sa iyo ay righteous ka na because of what Jesus Christ did. Dahil nanampalataya ka sa Kanya, ang tingin niya sa iyo, matuwid ka na. At idinadaan ka pa niya sa proseso ng pagbabanal. And that is why everything that's going to happen to you, it's all meant to make you holy. Pastor, paano naman ako magiging holy? Itong katabi ko ay di ko maintindihan kung kanang kamay ba ni Satanas to. Kaya nga nilagay yan sa'yo para maging banal. May praktisan ka. Di ba sa mga tao sinasabi, kung makapangyarihan ng Diyos, ba't hindi tanggalin si Satanas? Para wala na tayong problema. Bakit? Mukha bang kanang kamay talaga yan? Di ba? Bakit hindi tinanggal ng Lord si Satanas? Kaya naman din gawin ng Diyos yun eh. Hindi niya tinatanggal kasi para may praktisan ka. Kasi hindi ka magkakaroon ng pasensya kung lahat ng nangyayari sa buhay mo maganda. O kagaya na nangyayari dito sa microphone na to. Di ba? Just think about it. Hindi ka matutong maging mabait kung lahat ng tao sa paligid mo mabait. Kasi hindi Christ-like yun eh. Hindi perfection yun. Ang taong, kita mo, nagre-rebelde yung microphone. Di ba yung taong, nakalimutan ko tuloy sabihin ko. Yung tao na mabait lang dahil mabait yung nasa paligid niya, hindi siya umaabot sa pamantayan ng Diyos. Kasi ang pamantayan ng Diyos, yung maging mabait ka kahit hindi mabait yung nasa paligid mo. Maging mahinahon ka kahit yung kaharap mo ay violente. Meron akong experience before, yung isang babae na possess siya. Tapos yung pastor na kasama ko, sigaw ng sigaw. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas kita. Sabi nung demon possessed, ang ingay mo. I tell you, naubos yung boses nung pastor na kasama ko. Ako nanonood lang. Tapos maya mayroong isang babae na dumating, intercessor. Ang pangalan, Ellen. Hindi, Ellen nga yata yung pangalan nun. Tapos tinawag niya lang yung pangalan. Pag niyang ganon, mahinahon. Tinawag lang niya yung pangalan ng babae. Tapos biglang nag-iba na yung nag-iba yung babae biglang ate, tapos biglang umiyak na. So, minsan hindi mo kailangan yung dahas ba na nagsisisigaw ka dyan para, hindi lalayas ang demonyo sa kasisigaw mo. Lalayas yung demonyo dahil doon sa spirito na nasa iyo. The grace of God is His Spirit living in you. And that Spirit is gentle. That Spirit is kind. And that Spirit is peace. That Spirit is joy. Pag nasa iyo yung Spirit na yun, merong kanong mga bagay na yun. That Spirit is faithfulness. That Spirit is self-control. And it all came to being because of what Jesus Christ did.
Anong sabi ni Jesus? Hindi darating ang banal na espiritu kung hindi ako aalis. And before He left, He has to die first. And that is grace. No, I hope wala na tayong maririnig ng mga tao magsasabi, hindi ko naman sinabing mamatay siya para sa akin. I mean, who are you to say that? Ikaw to nangangailangan ng tulong. Who are you to challenge God? Ikaw ay nilikha lang naman ng Diyos. Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos, bawat isa sa atin. Because you know what? His grace is really so amazing that if you think about it, I mean, kahit anong masamang ginawa mo, kahit gaano katindi yung ginawa mong kasalanan, hindi nagbago yung pag-ibig niya sa'yo eh. Kahit gaano katindi yung ginawa mong kasalanan, kahit gaano ka pa lumayo sa Panginoon, nakabukas pa rin yung pinto niya para sa'yo. Huwag mong abusuhin, huwag mong baliwalain. You respond with love. Mahalin mo rin ang Panginoon. Can we all stand up now? Tayo po tayo lahat. Sabi nga, only a sinless person acting on our behalf can save us. Siya na walang kasalanan. And it is fair for Him to act on our behalf because another man put us in this mess by acting in our behalf. Ibig sabihin, nung nagkasala si Adan, nagkagulo-gulo buhay natin. Pero dahil sa pagsunod ni Kristo, nailagay tayo sa tamang katayuan sa Diyos. Jesus acted on our behalf. He died the sin that He died the death that we should have died. And He lived the life that we should have lived. Ipinamuhay niya yung buhay na dapat sana pinamuhay natin. At ikinamatay niya yung kamatayan na dapat natin ikinamatay. It's a great exchange. And so with that, why don't we just... Ano pa ba pwede natin gawin kundi mahalin ng Panginoon? Isuko yung buhay natin sa Kanya. What else can we do? Maniwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Gawin natin yung kalooban niya. Tigilan na natin yung naagrabyado ako eh. Tigilan na natin yung nasama kasi nung loob ko doon sa ginawa niya eh. Bakit hindi natin subukan na kahit ginawa niya sa akin yun, mahal ko pa rin siya. Lalo pat mahal mo sa buhay yung gumawa sa'yo nun. Sabi nga, mas madaling magpatawad kung mahal mo sa buhay yung nakagawa nun. But when the Lord said, forgive, He was talking about everyone. Lahat ng tao sa paligid mo. Ibaba po natin yung sarili natin. Wala naman tayong pwedeng ipagmalaki. Wala naman tayong pwedeng ipaglaban. When it comes to God, we are all guilty. When it comes to God, we all deserve hell. But guess what? When it comes to God, it's all about His love. And therefore, when it comes to God, kahit gaano ka kasama, nag-uumapaw yung pag-ibig niya sa'yo. In the wonders of creation, Your majesty revealed. Mountains high, valleys low, Your power unconcealed. From the stars that paint the night to the sparrows in flight, every detail crafted by Your